Sa DWIC, tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga issue. Karambola sa DWIC, programang pwede kang mag-hoodshot pero pwede ka rin bus-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIC. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto, walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag, naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, Magandang umaga, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIG 882. Ngayon, April 17, 2024. Ako si Conrad Banal. Kasama natin, Joel Lacsamana. Maya-maya, andyan na si Jonathan De La Cruz. Good morning, pare. Good morning. Okay, mapapanood, mapapakinggan ang karambola sa aming website, www.dwig882am.com. I-download ang DWIZ 882 app. Okay, live din tayo sa Facebook, sa YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment. Tayo po ay mapapanood din. Teka muna, text line muna. Text line. Sandali. Text line 0999-3766768 para dun sa gusto mag-comment. Okay? Gustong makisali sa ating mga talakayan. Tayo po mapapanood sa Digital Free TV Aliw Channel 23. Sa Signal Channel 24 yan. Sa TV Plus 27. Sa GMA Afford-a-Box Channel 25. Kahit na anong digital TV device, TV receiver, i-scan nyo lang yan, makikita nyo na ang Aliw 23 at ang karambola. Good morning, pare. Morning. May kuryente ba sa inyo kanina? Meron naman. Meron naman. Delikado nga, balita. Pero bago tayo magsimula... Bakit? Ayaw mo magsimula agad. Oh. Oo. Hindi, kasi binati na natin to, pero na-research ko yung nanalong Filipino-American na si Nicole Scherzinger. Best actress sa West End musical revival of Sunset Boulevard. Ay magaling pala talaga tong batang to. Napanood ko yung YouTube niya. Lumaki siya sa galing sa Hawaii. Okay. Grew up in Kentucky. Humble beginnings. Okay. Talagang pero mahilig talaga siyang kumanta. At magaling. Nanalo pala to ng Dancing with the Stars noong 2010. No? Dancing with the Stars. Oo. Ano yun? Ano ba yun? Yung programa na mga dating celebrities, athletes magsasayaw, bro. Aha. Nananalo. So, tapos nag-appear na siya sa mga musical gaya ng Cats, Moana, Dirty Dancing, tsaka Annie Live. Pero yung Sunset Boulevard, yan yung kanyang biggest. Sunset Boulevard. Lumang ano na yan, musical. Oo. Sunset Boulevard. Saka yung role na ginawa niya, mahirap yun, si Norman Desmond. Yung, parang ano yan ang story ng Sunset Boulevard, di ba yung, ano siya, yung fading star has been. Kaya nga Sunset. So, nakatira siya dun sa Sunset Boulevard. Palaos na siya. Yun Sunset Boulevard is in Hollywood. Well, West Hollywood ata. Pero mahaba yun Sunset Boulevard in LA.
Okay. Tapos gumawa sila ng musical dyan. Mabuti naman at inaamin niyang meron siyang Filipino blood. Oo, hanggang ngayon. Tsaka very religyosa rin. God works in mysterious ways, sabi niya. Madalas siya magdasal. So, congratulations, Nicole Scherzinger. Anong Scherzinger. apelyido ng nanay niya? Hindi sinabi. Hindi nasabi rito eh. Pero kahit si Lea Salonga, ang ating sariling Lea Salonga, nag-tweet at talagang kinukongratulate siya sa kanyang pagkapanalo. Sa akin, ordinaryo na yung mga Pilipino nakakakuha ng award dyan sa larangan ng performing arts. Sabi nga nila, performing arts, di ba? Marami na tayong international stars dyan eh. Pero nakakatuwa pa din. Okay. Na merong syempre. nakakuha ng kaya. Si Rodrigo, sino ba yun yung sikat ngayon na young rising? Yung Olivia, oo. Ang galing din nun, mga kabataan, gustong-gusto yun, yung singer na yun. Pero may mga tumitira sa kanya eh. Talaga? Din, eh. Hindi ko alam niya pare. May mga alam sa social media. Marites na ano. Good morning. Good morning. By the way, saksakan ng init kahapon na. Umaabot ng 47 degrees. Kaya nga ho, nagdidelikado ang ating kuryente. Ang report po, 19 na power plants ay napilitang magpatay, magsara. Ano significance yan, impact yan? Well, of course, shortage na naman ng kuryente. Tatlo pa daw, tumatakbo pa rin pero below capacity. Ang total na nawawalang power dyan sa 19 na power plants na yan at saka yung tatlong tumatakbo below capacity ay mahigit 2,000 megawatts. Yun na yung reserve natin. Oo, kulang pa. Okay? So, sinasabi po, kahapon nagkaroon na ng mga brownouts. Rotational, kung tawagin nila, rotational brownout. Wala nang tubig, wala pa brownout. Ang dami ditong mga ang dami ditong terms. Brownout. Pero saan ang affected parts sa Visayas po. Nagkaroon na raw ng rotational brownout kahapon. At maaari daw yan, lumawak pa yung kagabi kasi nagkaroon na ng ng mga power interruptions. Okay. So very tight po ang supply natin. Okay? 31 power plants na pala. Okay? Ang Luzon, red alert hanggang ngayon. At ang tingin po nila, buong Mayo, yung problema na yan. Buong Mayo mararanasan na yan. Merong mga planta sa Visayas, ang report po ng NGCP ang nagre-report na to. Yung MLD, yung rotational power interruptions. Big sabihin po yan, yung brownout. Baka kailanganin daw, panaka-naka magkaroon ng ganyan. Kasi kung hindi gagawin yan, magfe-fail ang buong system. Ayun. Okay? So, maganda na raw yung merong rotational brownout, power interruption. Tawag nila kaya MLD, manual load dropping. So, sadya. Sinasadya po yan. Hindi aksidente yan. Hindi aksidente yan. Yan yung rotational brownout. Kailangan daw pong gawin niya. Kung hindi, babagsak ang buong sistema. Para ka nag-juggle niyan ba rin na sistema. Good morning. Tinatansyan. Ito mukhang presko to. Mukhang hindi na brownoutan to. Hindi na brownout. Hindi tayo na brownout kasi tayo dedicated line. Wow. Meron ka bang ganun? Galing mo naman. SM. Baka kailangan na basagin na yung franchise ng Meralco. Sabi ni Villar. Oo. Hindi pala si Ricky Rason ang naglalaway dyan. Hindi. Villar Group. Siyempre, parang integrated. May power na, merong water. Ang dahilan po nito sa lahat ng ito ay El Nino. Kombinasyon ng napakataas na demand. Siyempre. Siyempre, El Nino. Kaya mukha kang presko. Yes.
Mukhang galing ka sa kwartong may aircon. Dedicated. El Nino. El Nino. Yan po, ang taas ng demand. At the same time, tuyo ang ating mga hydroelectric plants. Kaya kung hindi pwedeng birahin. Yes. Yung kanilang Isagarin. hindi pwedeng sikarin. Kasi bukod dun sa kuryente na ginagamit, ginagamit din natin yan, panligo, pang-inom. Okay? Irrigation. Yung household use. At mas mahalaga, irrigation. Kundi, mamamatay naman tayo. Kagaya anggat. Oo. Ano yan? Kombinasyon yan eh. Multi-purpose dam. Multi-purpose dam, yes. Okay. Ngayon po, ang talagang plano, according to the plan devised by our beloved Department of Energy, Secretary. ngayong April and June, wala hong plantang pwedeng magsara maski isa. Yan ang pwede. Yan ang nakalagay. 31 plants na yung nagsara. Abril ngayon, di ba? Mayo, 3 buwan yan. Ayon po sa plano, ang tawag dyan yung Grid Operating and Maintenance Program. Yan. Ayon po dyan sa program na yan, wala ni isang planta na base load na pwedeng magsara. Nangyari na. Paano yan? Paano ngayon yan? Hindi mo pwedeng sabihin yun kasi yung maintenance work, hindi mo yan eh. You can program it but you cannot predict it. Okay. Yan po ang problema natin. Ang hirap ng mga statement na gano'n. Parang you are mandating, ordering them not to fail. Yun ang programa mo lang. Yun ang programa mo lang. You can program it. Kung mangyayari o hindi. It's another matter. Yes. Ganun yan. Programa. So very impractical po yung ganung programa. Ayos tayo, in other words, kung walang magsasarang base load. Nangyari na ba yun? Kahit kailan. Ang solusyon dyan, magdagdag ka ng mga base load. Yan ang solusyon. Hindi. Ang solusyon niya is to conserve energy. Conserve energy. Ha? Conserve. And, wala na nga eh. Government What are you officials conserving? nationwide should be the role models Ganon? in conserving energy to help reduce power. Ayun. Ganon. Ayun. Okay. Ganda yan, ha? Gandang yan. Gandang yan. Ang statement po ng Department of Energy, sabi niya, solve na po ang problema natin. Kasi ayon sa kanilang press statement, the Department of Energy is closely coordinating. Solve na yung problem. Solve na yung problem natin. Rating naman. Ayon po Galing, sa press statement ng DOE, it is closely coordinating with all, hindi lang isa pare with all power stakeholders. Yan. To ensure that appropriate measures are taken to minimize the impact of the power supply situation. Hindi yung shortage, situation lang. Situation. In Luzon and Visayas. Masyado pong balot na balot sa mga matatamis na salita. Ang kanilang press statement. May problema tayo, ganyan lang ang sinasabi nyo. Ang problema kasi ito major stakeholders, the consumers Power themselves. stakeholders. The power stakeholders, the consumers themselves, hindi kayo sumusunod sa conservation eh. Ayan na sinasabi Yan sinasabi ko eh. So, meron kang pwedeng sisihin. Kayo eh. Hindi kailangan daw i-minimize ang impact ng power supply situation. Ano ba yung power supply situation? Shortage. Ano ba yung impact? Brown out. Brown out. Okay. Ganito ba ibig nila sabihin? So, may shortage ng power, therefore may brown out. Kailangan daw ma-minimize ang brown out. Anong gagawin? Appropriate measures. Ano-ano yung appropriate measures? Sila lang po nakakaalam. Meron daw. Ano? There are two or three major. Ito, major ito. Major measures. Major measures to. Ano? Number 1, huwag kayong, all the base load power producers. Hindi ka pwede magsara. Huwag kayong magsara. Number 1 yan. Number 1. Nagsara na eh. Di number 2. We'll go to number 2. Number 2. Galing. Number 2. Meron tayo. Nagsara kayo? Okay. Lahat ng mga Stakeholders.
Hindi pa. Lahat muna. Lahat ng mga malalaking malls, etc. users Okay. of energy, ha? Use your generator. UPS. Uninterrupted power supply. Meron kayo niyan. Ako, mahal nun. Pag hindi nyo ginamit yan, yari kayo sa akin. Hindi namin magagamit ito dahil talagang mahal eh. Appropriate measures ba yan? Dalawa na. Okay. Number 3, kayong lahat consumers, mag-conserve kayo. Sabi po pupunta na lang kami dun sa mall para magpalamig. Ay, hindi pwede. Hindi Kasi uninterrupted power supply yan, medyo limited ang ano niya. Very limited yan. Limited ang capacity. Capacity niyan at saka yung Saan naman po kami lulugar? Ang init na nga sa bahay. Ang mga headline Di makuha po sa ngayon, 5-5 blower, lalong... tumaas daw ang alert level. Hindi, nagka-brownout na eh. Oo. What alert level are you Yung mga pamloloko na mga ganyan na headline. Alert level. Wag na. Nagka-brown out na po. So, totoo na itong problema. Hindi lang alert to. Sabi ni Senator Sherwin Gatchalian, kailangan daw, ang may kasalanan yan, DOE rin. Kasi daw matagal nang sinasabihan itong Department of Energy na gumawa na ng mga planta. Hindi po pinapansin. hindi conservation tips, planta. Hindi. Gumawa na ng planta dahil napakanipis na nga ng ating supply. Di ba ni-report natin, World Economic Forum, ang sinasabi po nilang number 1 problem natin Ng Pilipinas. ay supply ng kuryente. Sa World Economic Forum, alam nila yon. Ang Department of Energy, hindi alam. Mr. Senator, do not blame us. Ako, power producer, government. I cannot do that because we are already under EPIRA. We are already prevented. We are not in a position to even put up 1 megawatt. Bakit? Under EPIRA. Government is not supposed Hindi to be pwede. Kaya dapat baguhin na yung EPIRA na yan. Bakit wala ang government ni isa? Bakit wala? Dapat meron po panable. Kasi, ang problema dyan sa mga private na yan, nag-uusap-usap din yan. Sila yan. Okay. Pero ito po, ito talagang matindi to. Inutusan na raw ng Department of Energy ang mga electric cooperatives at saka ang Meralco. Distribution na to. Distribution na to. Kasi yung power producers, wala. Yung sa grid sa... Hindi niya pwedeng utusan yung power producer. Dahil yun ang boss niya eh. Pwede mo mautusan ang boss mo. Di ang utusan mo, yung mga distributor, gumawa daw kayo ng paraan para bumaba ang overall demand. Anong gagawin ng Meralco at saka para mahirap yata yun, ng electric cooperatives? Mr. Secretary, Gawa kayo ng mga sabihin ninyo yan kay Governor Gadiano ng Occidental Mindoro. Sige nga, yung 8 to 12 hours na silang brownout. Gagawa siya na magre-reduce siya ng overall demand. Hindi. Masyado kayong maluho sa kuryente. Kandila na yan. Masyado kayong maluho sa kuryente. Hindi nyo iniisip ang kapakanan ng bayan. Gusto nga ho namin kumuha ng lampara at saka kandila. Wala eh. Wala rin eh. That does not work. Kahapon, nasa isang press event ako. May 2 editor doon. Sabi ko, saan kayo galing? Kasi ako, galing akong Karambole. Galing kami sa Presscon dyan sa Makati, yung German Institute. Pinaglalayasan namin. Bakit? Hindi nag-aircon. Nandun kami sa rooftop. Tapos pinagamit sa amin malalaki. Nilayasan na. Yan ang conservation. Wala nga. Nilangaw yung Presscon. Iniiwan nila. Sabi niya, magpapapress ko, walang aircon. Wala kayong cooperate. Hindi kayo cooperate. Walang pagmamahal sa bayan, yung mga journalist. Walang pagmamahal. Nilayasan daw nila press ko. Masyado kayo entitled. Privilege. Kaya hindi uubra yan, yung conservation na ganyan. Hindi ubra? Yung sacrifice kayo. Hindi naman taong gagawa ng paraan. Meralco, tsaka yung mga distributor. Hindi naman yung tao. Hindi. So ano naman pwedeng gawin ng Meralco, tsaka ng mga co-ops kaya? Magkamot na ulo. Si Jos Saldar. Papuntahin mo si Jos Saldar. Pakamutin mo na ulo.
At paalaala lamang daw, sabi ng DOE, sa mga government offices. Yan. Kayo rin magtipid. Yan. Hindi ba nagtitipid ang mga government offices? Pati po ang mga industrial and commercial establishments. Yan na yan. Ayan. Magtipid daw kayo. Para raw po maibsan ang supply shortage. Be the role models for energy conservation. Yan. Ayan. Laging tayo ngayon, Ang nasa ating ang balikat. onus po. Ano ba yung onus? Ang bigat. Bigat. Oo. Ang kakarga ng bigat. Tayo mga users. Hindi yung producers. Hindi yung power generating plants. Yan GENCO na sinasabi. Na siyempre, yan ang boss ng Department of Energy. So ngayon, Ito na nga ho binibilisan nga namin yung pagkuha ng modular nuclear reactor tapos aangal kayo. Malapit na po yan. Ayan, maano may yan. nagsasabi dito, hindi ba taon-taon meron tag-init dito sa atin? Pero hindi na paghahandaan. Hindi naman parang ngayon lang nangyari to Hindi ba? Taon-taon yan bakit taon-taon na lamang? Problema natin power supply. Huwag ko kayo mag-alala kasi taon-taon, ganyan din ang sasabihin namin. Hindi nagbabago. Hindi magbabago. I-tape nyo na lang po. Oo. Padala nyo sa amin. Sa summer next year, patutugin na lang namin. Tapos na yan. Okay. Kailangan daw magkaroon ng, sabi ng kagalang-galang na sekretary ng Energy, Rafael Lutilla. Professor. Flexible work arrangements. Ayan. Ano ba ibig sabihin ng flexible work arrangements? May oras yung Flexible dapat daw yung trabaho maging flexible. Yan ang mga solusyon niya. Hindi, inumpisa na. Yung 74. 74. traffic yun Pareho rin. Pareho rin. Pareho rin ba yun? Oo. Sa traffic yun Baka mas marami pang kuryenteng magamit yun dahil maaga ka magsisimula. Sabagay. At iba pa daw conservation measures. Makakatulong daw yan. Ano yung iba pang conservation measures? Ang problema daw po nito napakainit. Kaya apektado yung mga operations ng planta dito sa atin. Yan po ayon sa Energy Secretary Rafael Lutilla na dating galing sa Aboitiz. Okay? Ngayon lamang kasi tayo nagkaroon ng ganitong klaseng sobrang init. Kaya hirap na Bakit mo siningit yung statement na nanggaling sa Aboitiz? Ano naman kinalaman nun? Background lang. Background. Okay, sige. Jarista kasi dati ito kailangan may background. Hindi, kailangan may background. background. You have to mention that para you can identify that he is a well-credentialed. Alam niya ang negosyo na yan. Aboitiz Power po galing yan Parang si Vic Veloso galing sa bank. Yan. Bihasa. Bihasa. SBC. Yes, Okay, yes. sige. Bihasa ba yun? Bilasa. That is my statement. Bilasa. Isda yun, Mari. Isda. Yun. Bilasa. Hindi bihasa. Well, hindi naman isda ang whale Mamal yan I'm sorry I mentioned that. Hindi mo pwede sabihin bilasa. Dahil mamal. Ang bilasa sa mga isda. Yung species lang po ng fish. Crucial daw we have to work together. Naku. Yeah. Ayon naman sa presidential communications. Sabi daw ng presidente, pinost po ito sa kanyang social media. Sabi daw ng presidente, ang DOE should closely monitor and coordinate. Matagal na namin sinasabi yan sa inyo, If you are not... Pati naman itong PCO, sumasaw-saw pa sa ganitong closely monitor and coordinate. Ano kaya ibig sabihin nun sa mga social media? Hindi. Yan yung Yan yung sa... Anong pangalan nito? Yung... kailangan kapit-bisig. Kapit-bisig. Okay. Ayon sa presidential communications. Kapit-bisig. Maganda solusyon yun. We're all in this together. Kapag wala na kayo kuryente, madilim. Kayo magkakapamilya. Kapit-bisig. Di kayo kakain, sa kayo magluluto. Okay. Kapit-bisig kayo. Maganda solusyon. Magandang solusyon. Okay.
Okay. Mainit sasabihin sa akin ng Michigan, wag, tumabi ka nga dyan, mabanas. Takating fishing pa tayo. Saka sa pamilya. Init na nga eh. Sa pamilya- Paypayan mo ko. Sa pamilya, hindi kayo pwedeng may kanya-kanya aircon sa bawat kwarto. Naku, Diyos ko. Sleep together. Ayan. Yan, importante. Ganon. Huwag nang mag-aircon. Hindi, pwedeng blower lang. A blower. Yan. Pero Ventilador. sleep together kayo. Huwag kayong kanya-kanya. Hirap. Ito na po, finally, pinakamagandang balita galing sa Department of Energy. So, sinabi na natin, inamin na rin nila na mahigit 2,000 megawatts na kapasidad ng ating power grid Ang nawala. ang hindi tumatakbo. Wala. Alam na po ng DOE yan. Inamin na nila yan. Mahigit 2,000. Pero hindi daw po nila nakikita ang magkakaroon tayo ng power interruptions. Nangyari na. Nangyari na eh. Para bang... Pag hindi pa nyo nakita yan, Boss, nagkaroon na. palitan ninyo yung salamin nyo. Peak. Wag na raw gumamit pag peak hours. And they are working 24/7 daw to restore to full operations yung mga power plants na yan. You're not in a position to even say that. You don't have any power plant. You don't even have 1 Hindi naman megawatt. kayo nagmamanage naman eh. Sila ba'y nagmamanual load tripping, MLD? Hindi, kailangan nila i-supervise pa. Yun. Kailangan nila Monitoring eh. monitoring. Hirap And yung all this monitoring. time, the ERC is so quiet. Yan po. Ang ating regulatory capture ay tahimik na tahimik. Ayan ka na naman, may siningit ka na namang salita na regulatory capture. Kanina, aboitis ngayon eh. Hindi, walang alam banatan tong ERC kundi NGCP. GCP, no? NGCP ngayon na sasabihin nila may kasalanan nito. Bakit hindi kayo nagtayo ng grid? Mahigit 2,000 yung megawatts na nawala. Kasalanan ng grid yan. Sabi ng NGCP, saan namin itatayo? Ano bang planta meron dito? Malinaw po lahat ng report na nakasalanan ng mga generating plants. At maaaring hindi rin nila kasalanan dahil talagang pag ganyan ang panahon. Wala. Hindi mo inaasahan talagang masisiraan. Para din kotse yan. Oo, hindi pwede yun. Hindi po photo niyan na napakatibay. Oo. 2 tonelada. 1.8 na lang daw. Ay, saan napunta yung 200? Hindi, kahapon kasi Saan napunta yung 200 kilos? kasi kahapon 2 tons eh. Oo. Ang report ngayon is 1.8. Baka pababa na naman. Pababa rin po, ano 1.8 na lang. Saan napunta yung 200 kilos? Report lang ito. Report. I'm not saying okay, that it's factual. Tama. Naintindihan kita. Report lang yon. 8:30 ng umaga, DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Karambola sa DWIZ. Balik tayo, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal. Kasama natin Joel Lacsamana, Jonathan De La Cruz. Ngayon, April 17, 2024. May mga nagsasabi rito, tipid na nga daw sila. Sa konsumo eh. Okay. Hanggang saan pagtitipid ba kailangan natin gawin? Sabi pa nung isa, kaano-ano ko daw ba si Major Conrado Banal? Di tatay ko. Tatay ko po. Naging teacher niya raw. Colonel. Si Colonel. Hindi, nung teacher niya, Major pa lang. Diyan daw sa criminology. Sa PCC. Naging teacher niya. PCCR. Maraming ano dyan sa PCCR. Naging polis. Alam mo, hindi lang yun. Ang kagalingan yan, wala na tayong ganun, yung mga sikreta. Oo. Wala na. Yung mga talagang matitindi. Tinuturo yung mga teknik dyan. O yung detective. Oo, hindi na masyadong ganun ngayon. Kumbaga tawagin po yung plain clothes. Marami sikreta sa alitagtag. Ito. Hindi, secret. Secret yun. Secret Hindi yun. sikreta. Sorry. Hindi sikreto yun. Ayan na po, gusto nyo. Kanina pa kayo atat na atat dyan sa issue na yan eh. Kasi yan ang pinagtataka. Yan ang pinagtataka ng ating mga kababayan. Yan po ang lahat ng headline. Basta ako, ayaw kong
Ano yan, basahin yung mga nandito, ang haba-haba nyo. Kayo, mag-comment kayo. Bakit ganun daw ang mga balot? Parang anipis. Yung 2 tons, naging 1.8 na. 1.8. Nabawasan record daw po yan. So, ang sabi po ng Presidente, at ako'y payag naman sa sinasabi niya, nagbago tayo ng approach sa drug. Yes. Kailangan hulihin natin yung mga supply. Tama naman yung approach na yun. Yes. Lulihin nyo yung driver. Okay, ang halaga daw niyan ito po ang isa pa sa hindi ko parang na medyo kinakilabutan ako, kinakilabatutan. Bakit? 13 billion pesos daw ang halaga niyan. It's, Street price. Street price. Bakit ginagamit natin yung street price? Dapat malaman natin magkano nalugi doon sa drug syndicate. Yan ba talaga bang 13 billion ang halaga niyan? Mura lang para 100 times ata. Mas daig pa nitong droga ang tubong lugaw Hindi ba? Okay, so magkano po ang halaga niyan? Ito ang sinasabi ng United Nations some 12 or 12 years ago. Ang total drug trade sa buong mundo, mahigit sa 30 billion pesos. Noon pa yun, more than 10 years ago, nasa 30 billion dollars. Okay. Mahigit sa 30 billion dollars. So, yun po yung hindi street value. Yun yung umiikot na pera sa drugs. Okay? Cross-border, inner city, ganyan po ang estimate nila. Ngayon, gaano kalaki yung nahuli natin doon sa drug trade? It is presumed na ito po shipment na to galing abroad. Oo. Arabic, letter. Oo, kasi ibig sabihin yan, ang mga shabu laboratory dito sa atin, Wala na. natupok na po lahat yan. Ganun. Ngayon, kung galing abroad dyan, kasama po yan, part yan ng international, transshipment point na kasi ang Pilipinas. Okay? Kung hindi itra-transship yan, Gagamitin kung gamit dito, ibig sabihin, galing sa abroad dyan. Parang yan yung, So, sino ng sindikato niyan? Malamang yan, international syndicate. parang yan yung mga export zones Ayan. Pag hindi mo i-export, gamitin mo sa local. Ayan. Okay. Hindi transshipment. Malaking halaga po ba dyan sa international syndicate na yan? Yung sinasabing 2 tons? Alalahanin nyo, sabi na UN more than 10 years ago, mahigit $30 billion na yan. Yung drug trade na yan. Magkano na kaya ngayon? Yung $30 billion, ilan yun, pare? Trillion. Oo. Trillion piso. Ikumpara mo sa 13 billion, kurot lang yun. So, meron ho mga teorya at ang presidente mismo, inamin niya na very possible yun. Yung mga ganyang klase shipment, talagang balato, pinapahuli ng sindikato. To get the pressure off sa kanilang... The bigger meron na silang iba. arrangements. Sa press conference po, ang presidente mismo sinabi yan. Apparently, na-brief na siya. Kung para sa yan. Sinabi, siyempre, di ba? Magpapahuli ka ng ganyan, babawi ka sa iba. Kaya kailangan masipagan pa natin. Yan ang ibig sabihin ni Presidente. Kaya kailangan masipagan pa natin. Okay? Yung intelligence network pala, Yung punto nga natin, meron mga ganyang gimmick ang mga sindikato, magpapahuli, pero yung mga Mas iba malaki. shipment, Lusot. kahit hindi mas malaki, pero mas marami, iba-ibang lugar, Lulusot sila. we tend to rest on our laurels. Yes. Kapag may mga ganyang huli po it's too far in between ang ating mga huli. Paano yung mga buwan na walang huli? Ibig sabihin, wala yan sa shipment? Hindi, yun yung panahon ng investigasyon, monitoring. Yeah. May estimate ba tayo magkano total drug trade dito sa atin? Data na naman yan. Data yan. Yan po, kailangan na niya ng mga matrix, mga model, econometrics.
mga mathematical models. Kailangan po ng pag-aralan niya ng ganyan eh. Kasi seryoso po yan, business nila Na na drugs, yan eh. yes. Billion, 10 years ago, 30 billion. Talagang matitindi, gumagamit na nga ng mga science yan. Oo, Bukod doon sa mga muscle play, papatayin yung mga ganito and everything. Gumagamit din sila. Eto, pare, naalala mo yung bangkong sa US, yung mahigit 300 billion ang laundering. Antindi nun. Monrovia ba yun? Bank. Teka, hanapin ko po. Matindi yun. Matindi ang sa laundering. Malaking ang drugs. Ito, Wachovia. Wachovia Bank. Binili na po ng Wells Fargo yan. Investigasyon ng US Drug Enforcement Administration at saka IRS ng US, mahigit almost 2 years na kanilang Tiniktikan yan. ay nako, matindi. Ang nakita po doon, mahigit na ilang daang bilyon. 378 billion na money laundering. 378 billion money laundering. Isang bangko. Ang lupit ng international drugs. Malupit. Malupit talaga. Trillion na yan. 378 billion money laundering isang. Dito sa atin, meron ba tayong ginagawa tungkol dyan? Amla. Meron? Oo. Dapat announce nila. Sure. Gano'ng kalaki naman ang kanilang na tutunton na laundering sa drug trade dito sa atin. Meron ba? Amla nga. Mayroon sigurado. Kasi look, that makes sense yung sinabi mong figure doon sa yung bangko yun. Kasi yung perang yan, kailangan talaga i-launder nila. Kasi Wala mangyayari. Hindi nila magagamit. hindi nila magagamit yun. Sa matter of fact, yan nga yung main effort dapat Hawakan mo yung pera nila. Yun na nga dapat, saktan mo sila Takta mo sila sa pera. doon sa pera. Saan nila, yan, tatago nila yun, bubuk-buk. Di ba yung FBI, merong ni-raid na isang ordinaryong bahay, palagi nakalak yun, palagi sarado, lahat ng bintana, tapos kortina. Ang laman pala, puro pera. cash. Cash. Naka-stock up ang cash. Billion-billion din yun. Ganon. So kasi nahihirapan sila mag-launder. Tinatago mo nila yung cash. Okay. Para po masaktan ng gusto yung mga drug syndicates, ang approach nga, halimbawa ng US, yung pera. tirahin yung pera. Pera nila. Hawakan. Hindi nyo mapapakinabangan, sige, magnegosyo kayo. Pero tsaka yung assets Pero nila. hindi nyo makukuha yung pera. Forfeiture. That hits the syndicates doon, where it hurts most, kung gano'n. Ba't dito sa atin hindi kasama sa approach? Yun ang kasama sa Kasi approach. pag nagda-drug trade ngayon sa street, GCash, tsaka Paymaya. Hindi, Kailangan pala i-launder nung pero kailangan pa rin yun, i-launder mo They pa have to work it out. Paano ginagawa yan? Ang masipag nating AM, LC, AMLAC. ang pinakamasipag na agency natin, ay zero po. Dapat yan, meron Zero. news dito. May kalakip silang news pag ganyan sa ganito. Kundi, masa-spotlight na naman sila. Sa laki ng na walang negosyo na yan, ginagawa. paano nilang nilolonder yan? Diba? It must be a big-time operation. Kamukha nung Wachovia Bank na yun. More than $370 billion. Mabigat yun. Ang bigat nun. Ang matindi roon, pare, nung sinusubaybayan ko yan, settlement. Hindi natuloy yung kaso. Kaya nga, binili sila Kasi ng Wells Fargo. magkukollapse daw Ang banking system. Kayang gawin ng mga drug syndicate yun kapag hindi natin binantayan yung money laundering nila. Hindi po money laundering yung, kayo naman, sa GSI is hindi. Hindi. We are channeling it Tingnan mo to... paano nila mapapakulapse ang financial system? Kasi, Well, naman, that was the reason. a stupid question sa akin, hindi ba parang pam-priming din yan? You are pam-priming the economy. You are bringing, correct me if I'm wrong. You're putting in liquidity into the system. Hindi kasi illegal yan nilinis mo, nilonder mo.
So they're doing the economy a favor. Yung 370 billion, that's a lot of money. Pero laki no, no? Na ilo-launder mo. Yung Ang matindi dyan, baka kung saan pa napunta yun, terrorism. Ayun, okay. Kasi alam po natin, dito sa We atin, know that there was a time, yung mga grupo na nilalabanan ng gobyerno, pumunta sa drug trade to raise money. That's part of the... For their part of the... operation. Yan yung mga Marawi. Yan ang fundraising nila. Mga Marawi. Kaya nga tayo binabantayan nung tungkol dyan sa money laundering. Dahil yung mga illegal na activities, ginagamit yan para maka-raise ng pondo para po sa Terrorism Act. Ay, nagagawa ba natin yung ating tungkulin? Itong AMLC. So, pag meron pong ganitong bust na nangyayari, na tip of the iceberg lang, na balato. Sinasabi sa business community, yan ang ginagawa ng AMLC. It's much too big for us. It's too big. Parang yan ang mga ganyang klaseng mindset yan. Nasabat na ho namin So there's no money to launder. Na yan. We've been doing our job. Nasabat na naunahan Nahuli na ng namin yan. PNP. Nahuli na Ay, yung mga iba, hindi nahuli. But even if you say that, sa press release, kailan may data ka naman ipakita naman sa press release mo? Hindi, meron Hindi ka na ba pwedeng narinig generic na ni-raid o Finvis or what? Wala. Yung AMLC? Minor fit. Bukod tanging kay Binay lang at saka kay Yun. Basta, Corona yun. Basta may political... at Bobby Ongpin. Weaponized na yung AMLC. Weaponized May political objective. Ayan, lalabas yan. Paano kaya yan? Paano natin masusolusyonan yan? Okay, pero meron... Mabalik ako, yung raid, well, as sinabi ni President Bongbong Marcos, is that, yun na nga, itong nangyari sa Alitagtag is, shows that the government has, changed its concept of the anti-drug. Totoo yun. Wala pong question. Hindi na yung preventing the use of banned substances. Tama yung strategy. Kung hindi, working with Interpol, International Police para... Tama yung strategy. Yung supply. Taas yan. Interdict mo yan. Yung supply. Totoo po yan. Tama yan. Kasi ang hirap nung... kumbaga yan ang wholesale, upakan mo sa wholesale. Kasi kung doon tayo sa kalye, yung napakadugo at tututukhang mo yung mga tao, mahirap yun. Pero yung isa-isang banda, yung money laundering at upagin din. Yan para yung mga nakakalusot, hindi nila magamit yung kanilang... Suspiciously quiet ang AMLAC dapat. Kasi if they can freely just transfer money, ang dali yung trabaho nila. They can buy all of the... Kaya nga pwede sila magpahuli. Ayan, balato nyo. Sa inyo na yan. 2 tonelada. Ilang tonelada ba ang trade natin? Drug trade. Eto po. So, walang kuryente. Nagmumura ang drugs. Walang tubig. Bigas. Magmamahal. Ang wholesale price na bigas, sinabi ko na sa inyo, di ba? 30-40% increase. So, marireflect na po yan sa retail. Nagsasalita pa ngayon ang ating Department of Agriculture. Gusto na nila ma-extend yung RCEP. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang importation. Kasi yung RCEP yan yung Rice Competitiveness Enhancement Fund. Galing yan sa imported rice. Yan yung taripa na binabayad ng mga paborito nating kartel. Yan. Kasi daw po sa yung 10 billion ngayon na nasa RCEP, sisiw. May magyayari ba doon? So, sabi po ni Secretary Francisco Chu Laurel, kailangan daw po magkaroon ng amendment dun sa rice tarification law. Okay. Kailan kaya magagawa yun, Pare Jonat? Madali lang yan. Parang yan yung IPIRA. 20 years in the making, yung amendment. 20 years hindi pa nakakasimula. Panay ang proposal lang. Good luck sa inyo, Secretary Chu Laurel. Ang sinasabi niya kasi, halimbawa, last year, ang collection daw, 29 billion na just sa rice importation. Pero,
yung RCEP, ang nakalaan para sa RCEP, 10 billion pa rin. lang. Ano ba yan? Paano uunlad ang ating rice program? Yan po ang punto niya. So, kung gusto nyo maamendahan yung rice tarification law, Secretary Chu Laurel, medyo Tibayan nyo, dibdib nyo. lakas-lakasan nyo pa po ang panalangin. Kailangan po dyan divine intervention na. Walang mangyayari dyan, napakalakas ng labi ng mga... In the first place, sila may pakanayan yung rice cartel. Yung rice tarification. At sumama na dyan yung mga iba nating kaibigan ng secretary. Baka hindi... Sabi nga nung isang kaibigan ko dati, pare. Dati mong kaibigan. Hindi na ngayon. Hindi na ngayon. Sabi niya, para tignan mo lahat yung mga makasama mo. Baka, sleeping with the enemy ka dyan. Oo? Oo. Nagpropose ka, aayunan ka, pero hindi na mangyayari. Yan ang workout dyan. Lip service Lip service lang yan. Kagaya niyan, yung up to now, yung implementation ng Agri-Agra law, where you have, the banks are supposed to set aside 25% of the loanable funds for agriculture. Wala. They're just paying the penalty. Bago na rin yung batas. They'd rather pay the penalties. They'd rather pay the penalties. Alam mo magkano last year ang penalties ng mga bangko? Diyan sa hindi sumusunod sa... 8 billion pesos. Sisiw yun. Sisiw nga. Kayang-kaya nila yan. Assets sila. Oo, kayang-kaya nila yan. So, hindi po nila... Hindi nila gagawin yun. Hindi sila talaga magpapautang sa food production. Okay. Yan na sana ang kanilang love of the country. Real estate. Ikaw naman. Real estate, basically. Townships all over the place. Kaya nga itong GSIS, mag-i-invest daw po sa real estate. Very Anong wala? He knows a winner when he sees one. Yeah. He knows a winner when he sees one. Talagang bihasa yan. Yung pong mag-i-invest sila doon sa Robinson's Land. Ang isa sa mga executives ng Robinson's Group, yan po yung kay John Gokongwei, ay si Frederick Go. Na siyang ngayon? Police ng economic police ng administrasyon. Siya ang taga-baston. Yan. Ng mga departamentong kailangan gawin ng trabaho nila. Yan. Hindi pa ba sapat ang investment sa real estate Ito GSIS sumasaw-saw pa doon. Ang laki na ilalagay pare. Magkano? Ilang bilyon. Lagpas doon sa 1.4? 1.5. Lagpas. Di hamak na lagpas. Ang huling dinig ko, 5 ba? O parang ganun Basta ang laki, lagpas. So, kailangan niya ng board approval dyan. So, plano pa lang yan, plano. Hindi naman kumukuha ng board approval to, di ba? Hindi nga, pag 1. Pag lumagpas. Pag below, pag below. Pag below 1.5. Pag below 1.5. Sabi niya. Pero alam mo, as a prudent, as a responsible steward, maski na ganun pa yan, you have to go through the board. Yun pa rin. Humingi ka pa din ng permiso. Kahit hindi mo kailangan. Yun po ang mas prudent bilang manager ng pera ng ibang tao. Hindi mo naman pera yan. Hindi mo pera. It's like your fiefdom Hindi ganyan ang kalakaran dyan Asan na nga ba yun? Kanina, tuwa-tuwa ako nung binabasa ko yun Dahil yung parang bangon puri Robinson's Land na ngayon. Mag-ayos sila. Hindi na speculative to dahil may kita, may dividend daw. Ayan. Yung walang dividend. Alternergy. Alternergy. Just hold on. Nickel Ito Asia. yan, ang dyan, if we hold on together, we will have it. Kapit-bisig din sila. Kapit-bisig din sila. Ang kapit-bisig yan. Ano yan? Parang Field of Dreams. Ano ibig sabihin ng Field of Dreams? If you invest there, invest in it, the money will come.
Konti pasensya po. Hahanapin. Napakagandang storya eh. Yung tungkol sa Robinson's Land. Robinson's Land. Very good. Okay. Hindi, ako, pag Robinson Land, kasi kilala ko mga officer dyan, sila Chad Sotelo, meron sila dyan, Hiraya, dyan sa may C5. Dito. Merong malaking nikeladong statwa sa may tulay. Maganda. Alam mo ba kung ano yun dati? Ano yun? Mga ano yun? Textile, di ba mills yun? Mills yun. Yung sa may ilog ng... Textile. Nilagyan nila ng tulay, tapos mayroong malaking Bridgetown, statwa. Dito Bibili ka ba doon? C5. Merong may nikiladong statwa na malaki. Ayan. 8% stake, Manila Times pala lumabas. Ayan. Kaya hindi ko mahanap kasi bihira ako subaybay. Magagalit sa iyo si paring Bobby Tiglaw niyan. Si Dante. Sa working relations namin yan. Yan ang nag-recruit sa akin para maging news commentator sa Channel 9 ng panahon ni GMA. So we have good working relations. Tatay ni Klink. Si Klink golfer, magaling. 8% daw po ng rate. Alam mo yung rate? Real estate investment Real estate investment trust. Meron pong ganyan na kumbaga na incentive instrument. It's an incentive. Ang Robinson's Land. Bumili daw ang GSIS ng significant 8% ng kumpanya. So magkakaroon po sila ng board seat. Sabi ni GSIS President and General Manager Jose Arnulfo Veloso. Aggressive. He has the sole power to vote and direct the voting. Dalawang buwan daw po nilang uunti-untiin yan bibilin. So tataas kaya ang presyo nito. Very astute. Astute investment, pare mga ganyan, no? May dividend income daw ang GSIS dito. Okay. Yun ang sabi po ng mga researchers. Hindi ko lang alam kung nag-i-invest din yung GSIS dito sa mga stock brokerage firms na to. Hindi lang daw po lahat ng investment ganyan kaganda. Very good. Talaga naman Just take a look at the record of GSIS. Talaga hindi lahat yan maganda. Ngayon, di ba? Alt Energy. Well, ito maaring dahil sa ang stock market ngayon mahina. Pero ang share price po ng Robinson's Land bumagsak. Parang ang ganda ng timing niya no? Bumabagsak. Pagpasok niya, bumabagsak. You have to get in while the market is down because there is a tendency. Hindi pa rin. Pagpasok niya, tsaka bumagsak Hindi yung bababa, hindi tataas. Yung napababang ganyan, sumasalo ka, merong ganun strategy sa stock market. Sinasalo mo. Sinasalo mo, pababa. Hindi. Kumbaga sa basketball, sa shooter, ang tawag yan, ang bantot ng kamay niya. Okay. Wag mong pasahan. Ano mo sabihin mo, bantot ang kamay ni Sumo? Bumabagsak, magpasok Huwag mong pasahan niya. Para naman ang timing. 9:00 ng umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIC 882. Karambola sa DWIC.